Ang masangsang na amoy ng nabubulok na basura ang unang sumalubong kay Michael De Villa pagbaba niya mula sa kanyang air-conditioned na sasakyan. Ito ay isang amoy na kailanman ay hindi niya inakalang magiging bahagi ng kanyang umaga. Isang matapang na paalala ng realidad na pilit niyang binabago. Mula sa kinatatayuan niya sa isang maliit na burol, tanaw niya ang dalawang magkasalungat na mundo. Sa kanyang likuran, unti-unti nang nabubuo ang De Villa Paradise, isang marangyang resort na may mga villa na nakatingin sa karagatan. Ito ang kanyang pangarap, ang kanyang legasya. Pero sa kanyang harapan, isang malawak na bundok ng basura ang nakalatag. Ang tambakan. Dito, ang mga langaw ay parang mga itim na alikabok na lumulutang sa hangin. At ang bawat ihip ng hangin ay may dalang bigat ng kahirapan. Sir Michael, sabi ng kanyang project engineer, handa na po ang presentation para sa inyo. Tumangulang si Michael. Hindi inaalis ang kanyang tingin sa tambakan. May kung anong bumabagabag sa kanya, isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. 6 na taon. 6 na taon na ang nakalipas mula nang huli siyang tumapak sa lugar na ito noong binili pa lang ng kanyang ama ang lupa. Isang paraiso ang itatayo natin dito, sabi noon ni Don Ricardo, ang kanyang ama. Isang paraiso na magtatago sa lahat ng kapangitan. Ngayon, naiintindihan na ni Michael ang ibig sabihin nito. Pabalik na sana siya sa sasakyan nang biglang lumubog ang gulong nito sa putik na hindi napansin ng driver. Sorry po, sir. Malambot pala ang lupa dito dahil sa ulan kagabi. Bumuntong hininga si Michael. Okay lang. Hayaan mo na. Tatawag ako sa opisina para magpadala ng tulong. Maglalakad na lang ako papunta sa site office. Habang naglalakad sa gilid ng maputik na daan, napilitan siyang dumaan malapit sa mga barong-barong na nakatayo sa tabi mismo ng tambakan. Dito, ang amoy ay mas matindi. Ang kahirapan ay mas nakakapaso. At doon, sa gitna ng mga nagkakalkal ng basura, isang babae ang nakakuha ng kanyang atensyon. Payat ang pangangatawan nito at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong pusod. Nakayuko ito. Mabilis ang mga kamay sa paghihiwalay ng mga plastik na bote mula sa iba pang basura. May kung anong pamilyar sa tindig nito sa paraan ng kanyang paggalaw. Bigla, humarap ang babae sa gawin niya at ang mga mata nila ay nagtagpo. Nanigas si Michael sa kanyang kinatatayuan. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang ingay ng mga truck at ang huni ng mga langaw ay biglang naglaho. Ang babaeng iyon, kilala niya. Liza? Ang pangalan ay kusang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na dala ng hangin. Si Liza Santos, ang dati nilang katulong. Ang babaeng pinalayas ng kanyang ina, 6 na taon na ang nakalipas. Napansin ni Michael ang gulat at takot sa mga mata ni Liza. Agad itong tumalikod, na parang isang hayop na gustong magtago mula sa isang maninila. Mabilis siyang naglakad papunta sa isa sa mga barong-barong. Isang malakas na puwersa ang nagtulak kay Michael na sundan siya. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa awa. O siguro dahil sa isang lumang tanong na hindi kailanman nasagot sa kanyang isipan. Liza, sandali! Tawag niya. Napatigil si Liza sa may pintuan ng kanyang tirahan, isang kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at karton. Humarap siya at sa pagkakataong ito, kitang-kita ni Michael ang pagod at sakit sa kanyang mukha. Mas matanda siya tingnan kaysa sa kanyang edad. Ang dating ningning sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong paningin. Sir Michael, sabi niya, ang boses ay Boss ay mahina at nanginginig. Anong ginagawa niyo dito? Hindi nakasagot agad si Michael. Ang tingin niya ay napunta sa loob ng madilim na barong-barong. May isang maliit na bata na nakahiga sa isang banig. Sunod-sunod ang pag-ubo. Isang ubo na tuyo at malalim.
Sino siya? Tanong ni Michael. Dahan-dahang lumalapit. Anak ko po. Mabilis na sagot ni Liza, bahagyang hinaharangan ng pintuan. Umalis na po kayo, sir. Nakakahiya po. Pero hindi pinansin ni Michael ang sinabi niya. Pumasok siya sa loob. Ang espasyo ay masikip at maalinsangan. Isang amoy ng gamot at sakit ang humalo sa hangin. Lumuhod siya sa tabi ng bata. Mga 5 o 6 na taong gulang ito. Payat na payat. Ang noo nito ay basang-basa ng pawis kahit pa malamig ang simoy ng hangin. Muli itong umubo at niyakap nito ang kanyang dibdib na parang nasasaktan. May sakit siya, sabi ni Michael. Dinala mo na ba siya sa doktor? Umiling si Liza. Wala po kaming pera, sir. Automatikong kinuha ni Michael ang kanyang wallet. Kumuha siya ng isang makapal na bunton ng pera. Hindi na niya binilang kung magkano. At iniabot ito kay Liza. Dalhin mo siya sa ospital. Ako na ang bahala sa lahat. Pero sa kanyang pagtataka, hindi ito tinanggap ni Liza. Tinitigan lang nito ang pera na parang lason. Umiling siya. At may mga butil ng luha na namuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi po, sir. Salamat na lang po. Kaya ko po ito. Huwag ka nang mahiya, Liza. Kailangan ng anak mo ng tulong. Hindi po ako nahihiya. Medyo tumaas ang boses niya. Puno ng emosyon na hindi maintindihan ni Michael. May takot. May galit. Hindi po namin kailangan ng tulong niyo. Umalis na po kayo. Ang pagtanggi niya ay parang isang sampal kay Michael. Bakit? Bakit ayaw niya ng tulong? At sa sandaling iyon, isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Isang eksena mula 6 na taon na ang nakalipas. Nakatayo ang isang mas batang Liza sa gitna ng kanilang sala, umiiyak. Ang kanyang ina, si Doña Victoria de Villa, ay nakatayo sa harapan niya. Ang mukha ay malamig na parang yelo. Huwag ka nang magsinungaling, babae. Nakita ka ng isa sa mga katulong na pumasok sa kwarto ko. Nasaan ang kwintas ko? Hindi po ako magnanakaw, Ma'am Victoria. Wala po akong kinuha. Lumayas ka sa pamamahay na ito at siguraduhin mong hindi ko na makikita ang pagmumukha mo kailanman. Napakurap si Michael. Bumabalik sa kasalukuyan. Tinitigan niya si Liza, na ngayon ay yakap-yakap na ang kanyang anak. Nakita niya ang parehong takot sa mga mata nito. Ang takot ng isang taong inakusahan at walang kalaban-laban. May kung anong mali, may kung anong hindi tama sa lahat ng ito. Sige, sabi ni Michael sa wakas. Ibinaba ang kanyang kamay. Hindi kita pipilitin, pero iiwan ko ang calling card ko. Kung magbago ang isip mo. Iniwan niya ang card sa ibabaw ng isang maliit na kahon at dahan-dahang tumalikod. Sa bawat hakbang papalayo, naririnig niya ang mahinang pag-ubo ng bata. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Michael sa loob ng malawak at tahimik na mansyon ng mga de Villa. Ang imahe ni Liza at ng kanyang anak ay nakatatak sa kanyang isipan. Tumayo siya at lumapit sa pader kung saan nakasabit ang isang malaking oil portrait ng kanyang yumaong ama, si Don Ricardo de Villa. Isang lalaking makisig, may matalim na tingin, at isang ngiti na kayang makakuha ng tiwala ng lahat. Ang idolo niya, ang pamantayan na pilit niyang inaabot. Tinitigan niya ang larawan, inaalala ang mga payo nito tungkol sa kapangyarihan at legasya. Pero hindi ang mukha ng kanyang ama ang nakikita niya. Ang pumapasok sa kanyang isipan ay ang mukha ng batang lalaki sa barong-barong. Ang payat nitong mukha, ang namumutla nitong mga labi, at higit sa lahat, ang mga mata nito. Isang pamilyar na hugis, isang pamilyar na kulay. Napahawak si Michael sa kanyang dibdib, biglang kinabahan. Ang mga mata ng bata. Bakit parang nakita ko na ang mga matang yun sa loob ng pamamahay na ito? Nang makaalis si Michael, napaupo si Liza sa sahig na lupa.
Nanginginig ang buong katawan. Ang calling card na iniwan nito sa ibabaw ng kahon ay tila isang nagbabagang uling. Nang akit ngunit nakakapaso. Hindi pera ang tinanggihan niya, kundi ang anino na kasama ng perang yon. Ang anino ng pamilya de Villa. Isinara niya ang sira-sirang pinto ng kanilang barong-barong na parang kayang harangin ng manipis na piraso ng yero ang mga multo ng nakaraan na muling binuhay ng pagdating ni Michael. Niyakap niya si Leo na mahimbing nang natutulog. Sa pagod at sakit, hindi nito namalayan ang bisita. Hinaplos ni Liza ang mainit na noo ng kanyang anak. Ang bawat paghinga nito ay mabigat. May kasamang mahinang tunog na parang sipol. Patawarin mo si inay, anak. Bulong niya sa hangin. Patawarin mo ako. Dahil sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang 6 na taon ng pagtatago ay biglang naglaho. Nang gabing iyon, hindi dinalaw ng antok si Liza. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, hindi dilim ang kanyang nakikita, kundi ang pasilyo ng mansyon, isang mahabang pasilyo na naliliwanagan lang ng buwan mula sa malalaking bintana. At sa dulo ng pasilyo, nakatayo siya. Si Don Ricardo. Sa panaginip, bumalik siya sa gabing iyon. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango ni Don Ricardo na humahalo sa amoy ng alak. Nakakulong siya sa pagitan ng malamig na pader at ng malaking katawan nito. Huwag kang sisigaw, bulong nito. Ang hininga ay mainit at nakakasuka. Alam mong gusto mo rin ito. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang boses ay tila ninakaw. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. At pagkatapos ng lahat, nang siya ay naiiwan sa dilim, basag at marumi, isa pang anino ang lumitaw sa may pintuan, si Doña Victoria. Hindi ito galit. Hindi ito naawa. Ang mga mata nito ay malamig, mapanuri. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na parang isa siyang mantsa sa perpektong karpet ng kanyang pamamahay. Ang katahimikan mo ay may kabayaran, Lazy Sis. Sabi ni Victoria, ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. At sisiguraduhin kong magbabayad ka. Nagising si Liza na humihingal, ang puso niya ay kumakaripas. Pawis na pawis ang kanyang likod. Niyakap niya ang sarili. Pilit iwinawaksi ang pakiramdam ng maruruming kamay sa kanyang balat. Ang tunay na halimaw sa gabing iyon ay hindi lang ang gumawa ng krimen, kundi pati na rin ang nanood lang sa dilim at hinayaang mangyari ito. Isang malakas na ubo mula kay Leo ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mas mataas ang lagnat nito. Ang balat nito ay nagbabaga sa init. Inay, ang dibdib ko po, sabi ni Leo. Hirap na hirap sa paghinga. Tumayo si Liza. Ang desperasyon ay kumakalat sa kanyang buong pagkatao. Hindi na pwede ang bimpo at maligamgam na tubig. Kailangan ng anak niya ng doktor. Kailangan niya ng gamot. Dali-dali niyang binihisan si Leo. Binalot ito sa nag-iisang kumot nila na medyo makapal at binuhat ito. Sa kaunting perang naipon niya mula sa pangangalakal, sumakay siya ng tricycle papunta sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Pero ang pag-asa ay mabilis na naging abo. Wala po ba kayong PhilHealth, nanay? O kahit anong valid ID? Tanong ng nurse sa emergency room. Halos hindi tumitingin sa kanya. Naiwan ko po sa probinsya. Natangay po ng baha. Pagsisinungaling niya. Pasensya na po. Puno na po kami. At kailangan po talaga ng mga dokumento para ma-admit. Subukan niyo na lang po sa ibang ospital. Ang mga salitang yon ay parang pader na humarang sa kanyang harapan. Bawat ospital na puntahan niya, pareho ang sinasabi. Puno. Walang dokumento. Walang deposito. Sa huli, napaupo na lang siya sa isang bangketa sa labas ng huling ospital na kanyang sinubukan, yakap-yakap ang kanyang anak na ngayon ay mahinang-mahina na. Umiiyak siya, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa kawalan ng magawa. Ang pagiging mahirap ay isang sakit na walang lunas. At sa gitna ng kanyang pagluha,
Naisip niya ang calling card ni Michael. Naisip niya ang malamig at may aircon na kwarto sa isang pribadong ospital. Ang mga doktor na handang tumulong. Ang gamot na kayang bumuhay sa kanyang anak. Ngunit kasabay noon, nakita niya ang mukha ni Doña Victoria, ang malamig nitong mga mata, ang mapanirang ngiti. Binuhat niyang muli si Leo at nagsimulang maglakad. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang kanyang mga paa ay kusang naglakad sa isang pamilyar na direksyon hanggang sa natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa tapat ng isang mataas na pinto, ang gintong gate ng Villa de Villa. Mula sa labas, tanaw niya ang mansyon, maliwanag, marangya, isang kastilyo na naglalaman ng kanyang pinakamasamang bangungot. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang calling card. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang nangingilid na mga luha. Isang tawag lang, at maaaring mailigtas ang kanyang anak. Pero isang tawag lang din at maaaring bumalik siya sa impyernong minsan na niyang tinakasan. Ano ang mas matimbang? Ang kaligtasan ni Leo o ang kanyang sariling kaluluwa? Habang siya ay nakatayo doon, nag-aagaw ang takot at pag-asa sa kanyang dibdib. Biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan, sinagot niya ito. Ang kanyang kamay ay nanginginig. "Hello?" Halos pabulong niyang sabi. Isang boses ang tumugon mula sa kabilang linya. Isang boses na pamilyar at puno ng pag-aalala. Isang boses na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. "Liza? Michael to. Kailangan nating mag-usap." Ang katahimikan sa kabilang linya ay halos nakakabingi. Narinig ni Michael ang mahinang paghikbi ni Liza, isang tunog na puno ng pagod at pagkatalo. "Nasaan ka?" Tanong niya. Ang boses ay malumanay, ngunit may diin. "Huwag kang mag-alala, hindi ako galit. Gusto ko lang tumulong." Nasa labas po ako ng bahay niyo, sir," sagot ni Liza. Ang boses ay basag. Nagulat si Michael. Agad siyang tumakbo palabas ng mansyon. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa kalsada, nakita niya si Liza. Yakap-yakap ang isang maliit na anyo na nababalot sa kumot. Walang salitang namagitan sa kanila. Ipinagkatiwala na lang ni Liza ang kanyang anak sa mga bisig ni Michael at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Michael ang bigat ng bata. Isang bigat na hindi lang pisikal. Maliit ito at nagbabaga sa lagnat. Sa kanyang pag-angat, humilig ang ulo nito sa kanyang dibdib na parang doon ito nararapat. Isang kakaibang damdamin ang dumaloy sa kanyang pagkatao. Isang pakiramdam ng pagiging responsable, ng koneksyon. Dinala niya sila sa pinakamahusay na pribadong ospital sa syudad. Ang emergency room ay mabilis na kumilos sa isang utos lang niya. Habang sinusuri ng mga doktor si Leo, naiwan sila ni Liza sa tahimik na waiting area. "Salamat po, Sir Michael," sabi ni Liza. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Babalik ko rin po sa inyo ang lahat ng gagastusin." "Huwag mo nang isipin yan, Liza. Ang mahalaga ay gumaling si Leo." Tinitigan niya ito. "Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Bakit mo ako tinanggihan?" Napayuko si Liza. "Natakot po ako." "Saan ka natakot? Sa akin?" Umiling ito. Sa lahat po ng ito." Itinuro nito ang paligid, ang malinis na pader, ang mamahaling kagamitan, ang mundo ng mga De Villa. Maya-maya, lumabas ang isang doktor. "Mr. De Villa, stable na po ang bata. Severe pneumonia. Mabuti na lang at nadala niyo siya agad. Kailangan lang namin malaman, may history po ba ng hika o anumang respiratory illness sa pamilya? Lalo na po sa side ng ama." Natigilan si Liza. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Hindi ko po alam, Doc." Mabilis niyang sagot.
Hindi ko po, hindi ko po kilala kung sino ang ama. Ang pagsisinungaling ay halatang halata. Ang panginginig ng kanyang boses, ang pag-iwas ng kanyang mga mata. Naramdaman ni Michael na nanikip ang kanyang dibdib. Bakit siya nagsisinungaling? Ano ang itinatago niya? Ang mga mata ng bata, ang mga mata ni Leo. Bigla, ang larawan ng kanyang ama sa mansyon ay pumasok sa kanyang isipan. Ang pagkakahawig, hindi na niya ito maaring ipagwalang bahala. Kinaumagahan, matapos masigurong maayos na ang kalagayan ni Leo sa isang private room, umuwi si Michael sa mansyon. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Naabutan niya ang kanyang ina, si Victoria, sa breakfast hall, kalmadong nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng tsaa. Ang itsura nito ay perpekto gaya ng dati. Eleganteng nakadamit, walang gusot, walang bahid ng anumang problema sa mundo. "Michael, anak, you're home early," sabi nito. Hindi inaangat ang tingin mula sa dyaryo. "Ma, kailangan nating mag-usap." Doon lang siya tiningnan ni Victoria. Ibinaba nito ang tasa ng tsa. Tungkol saan? Tungkol kay Liza Santos. Ang pangalan ay parang yelo na bumagsak sa mainit na kapihan. Walang nagbago sa ekspresyon ni Victoria, ngunit nakita ni Michael ang bahagyang paninigas ng kanyang mga daliri sa hawakan ng tasa. Ang magnanakaw na yon, anong meron sa kanya? "Nakita ko siya, ma. May anak siya at may malubhang sakit. Tinutulungan ko sila." Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Victoria. "Anak, ang puso mo ay masyadong malambot. Huwag kang magpapadala sa mga drama ng mga taong ganyan. Galing sila sa hirap. Gagawin nila ang lahat para sa pera." Hindi siya mukhang naghahabol ng pera. Itinaboy niya ako noong una. Humarap si Michael sa ina. Matotoo ba talaga? Nagnakaw ba talaga siya? Tumawa si Victoria, isang tawang pilit at walang saya. "Michael, tapos na ang usapang yan. Huwag mo nang hukayin pa. Sinisira mo lang ang almusal natin. Ang isipin mo ay ang grand launch ng resort. Nandoon ang lahat ng mahahalagang tao. Huwag nating hayaang masira ang reputasyon ng pamilya De Villa dahil lang sa isang hamak na katulong." Ang paraan ng pagsabi niya ng reputasyon ng pamilya ay may kakaibang bigat. Isang babala. Bigong tumayo si Michael. Habang paalis siya sa dining hall, napansin niya ang kanyang kapatid na si Christine na tahimik na nakaupo sa isang sulok ng sala. May hawak na libro. "Christine!" Bati niya. Nag-angat ng tingin si Christine. Ang kanyang mga mata ay laging may bahid ng takot. "Kuya, narinig mo ba? Nakita ko ulit si Ate Liza." Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, nabitawan ni Christine ang hawak niyang libro. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Nakita ni Michael ang panginginig ng mga kamay nito at ang biglaang pamumutla ng kanyang mukha. "O huwag mo siyang babanggitin, kuya," nanginginig na sabi ni Christine. "Magagalit si Mami." Napakunot ang noo ni Michael. Hindi ito normal na reaksyon. May mas malalim na dahilan ang takot na ito. Bumalik siya sa kanyang kwarto, isinara ang pinto at sumandal dito. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagkalat sa kanyang isipan. Ang takot ni Liza, ang pagsisinungaling niya tungkol sa ama ng bata, ang kahina-hinalang pagkakahawig ni Leo sa kanyang ama, ang malamig na pagbabanta ni Victoria, at ngayon, ang takot ni Christine. Hindi ito tungkol sa isang ninakaw na kwintas. Hinubad niya ang kanyang suit jacket na isinuot niya kagabi sa ospital. At doon, sa madilim na tela ng kanyang balikat, may nakita siyang isang bagay. Isang hibla ng buhok. Isang maliit, kulot na hibla ng buhok. Malamang ay mula kay Leo nang buhatin niya ito. Kinuha niya ito nang maingat. Tinitigan niya ito na parang isa itong mahalagang ebidensya. Wala nang tanong-tanong. Wala nang pag-aalinlangan.
Kailangan niya ng katotohanan. Dinukot niya ang kanyang cellphone, nag-dial sa numero ng kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. "Hello? I need a favor." Sabi niya. Ang boses ay matigas at desidido. "Kailangan ko ng DNA test. Agad." Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nakaramdam si Liza ng kapayapaan. Nakatayo siya sa tabi ng bintana ng pribadong silid sa ospital, pinapanood ang unti-unting pagsikat ng araw sa syudad. Sa kanyang likuran, si Leo ay mahimbing na natutulog sa isang malinis at malambot na kama. Ang paghinga nito ay maluwag na, walang nanang tunog ng sipol na dumudurog sa kanyang puso. Ang lagnat nito ay bumaba na. Ang mga gamot na isinuwero sa kanya ay gumagawa ng milagro. Isang milagro na may pangalan, Michael Davila. Mula nang dalhin sila ni Michael dito, hindi na ito umalis sa kanilang tabi. Siya pa mismo ang nagbantay kay Leo buong gabi habang pinipilit siyang magpahinga sa isang sofa. Nakita niya ang sinserong pag-aalala sa mga mata nito. Isang bagay na hindi niya kailanman nakita sa sinumang miyembro ng pamilya Davila. Dahil kay Michael, isang maliit na binhi ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang natuyot na puso. Marahil hindi lahat sa kanila ay halimaw. Marahil, mayroon pa siyang karapatang mangarap para sa kanyang anak. Ang pag-asang yun ay biglang naglaho nang bumukas ang pinto ng silid. Hindi ito si Michael. Hindi ito isang nurse. Nakatayo sa may pintuan si Doña Victoria Davila. Nakasuot ng isang eleganteng puting bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay may magaan na kolorete. Ngumiti ito, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. "Kamusta na ang bata?" tanong ni Victoria. Ang boses ay mahinahon, ngunit may talim. Nanigas si Liza sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang anino ni Don Ricardo, ang multo ng nakaraan, ay biglang bumalik at mayroon itong mukha ng kanyang asawa. "Ma'am Victoria," nauutal niyang sabi. Dahan-dahang pumasok si Victoria sa silid. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa sahig na tiles. Lumapit ito sa kama ni Leo at tiningnan ito na parang isang bagay na sinusuri, hindi isang apo. "Narinig ko ang nangyari," sabi ni Victoria, bumaling kay Liza. "Ang anak kong si Michael, napakabuti ng kanyang puso. Madaling makuha ang awa, isang kahinaan na minana niya sa akin." Hindi nagsalita si Liza. Alam niya na ang bawat salita ni Victoria ay may lason. "Nandito ako para mag-alok ng isang mas permanenteng solusyon," patuloy ni Victoria. Inilapag nito sa ibabaw ng mesa ang isang makapal na puting sobre at isang tiket ng bus. "Ano po ito?" "Pera," simpleng sagot ni Victoria. "Sapat na pera para makapagsimula kayo ng anak mo sa probinsya. Malayo dito. Isang one-way ticket. Aalis ang bus mamayang gabi." Tinitigan ni Liza ang sobre at ang tiket. Ito na, ang bayad sa kanyang katahimikan, noon at ngayon. "Hindi ko po maintindihan," pilit na sabi ni Liza. Ang ngiti ni Victoria ay nawala. "Simple lang, Liza. Lumayo ka. Huwag ka nang magpapakita pa sa anak ko. Huwag ka nang gagawa ng gulo." "Wala po akong ginagawang gulo, ma'am." "Talaga ba?" Humakbang palapit si Victoria. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. "Sa tingin mo ba ay hahayaan kong sirain ng isang katulad mo ang pangalan ng pamilya namin? Sa tingin mo ba hahayaan kong lumaki ang batang iyan na dala-dala ang dugo ng mga Davila?" Sa mga salitang iyon, bumalik ang alaala ng gabing iyon. Habang nagsasalita si Victoria sa harapan niya, ang nakikita ni Liza ay ang silweta nito sa may pintuan ng kwarto niya noon. Tahimik na nanonood habang dinudungisan siya ni Don Ricardo. Walang ginawa, walang sinabi. Isang tahimik na kasabwat. Maaari kang pumili.
Liza, sabi ni Victoria, ibinabalik siya sa kasalukuyan. Kunin mo ang pera at ang tiket at magkaroon ka ng bagong buhay. O, maaari kang manatili. At sisiguraduhin kong ang buhay mo at ng anak mo ay magiging isang impyerno. Kakasuhan kita ng paninirang puri. Sasabihin ko sa lahat na sinusubukan mong mangikil sa pamilya namin gamit ang isang malaking kasinungalingan. Ipapakulong kita. At ang anak mo? Kawawa naman siya. Mapupunta sa ampunan. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa puso ni Liza. Ang kanyang pinakamalaking takot, ang mawala sa kanya si Leo, ay ginagamit na sandata laban sa kanya. Napatingin siya kay Leo na natutulog ng walang kamalay-malay. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang hininga. Handa siyang tiisin ang lahat para dito. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Liza. Isang pag-amin ng pagkatalo. Sige po, halos hindi marinig na sasabi niya. Aalis na po kami. Isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Victoria. Matalinong desisyon. Aasahan kong wala na kayo dito. Bago bumalik si Michael. Tumalikod na si Victoria at lumabas ng silid. Iniwan si Liza na wasak at nanginginig. Lumapit siya sa kanyang natutulog na anak. Hinaplos niya ang malambot nitong buhok. Ang mukha ni Leo ay pinaghalong itsura niya at niya. Isang katotohanang pilit niyang itinatago sa buong mundo. Patawarin mo si Inay, Leo. Bulong niya. Ang mga luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy. Ginagawa ko to para sa'yo. Para protektahan ka. Kumuha siya ng isang piraso ng papel mula sa ospital at isang panulat. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagsusulat ng ilang salita. Hindi niya alam kung paano sisimulan o tatapusin. Maya-maya, binuhat niya ng maingat si Leo na nagising ng bahagya. Inay, saan po tayo pupunta? Tanong nito. Ang boses ay inaantok pa. Mamamasyal tayo, anak, sabi ni Liza. Pilit nang ngumingiti. Sa isang lugar na malayo at tahimik. Dahan-dahan silang lumabas ng ospital gamit ang fire exit para walang makakita sa kanila. Ang bawat hakbang papalayo ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Ilang oras ang nakalipas, dumating si Michael sa ospital. May dala siyang mga prutas para kay Liza at isang laruan para kay Leo. Sa kabilang kamay, hawak niya ang isang selyadong brown envelope. Ang resulta ng DNA test, ang kanyang puso ay kinakabahan. Handa na siyang harapin ang katotohanan, anuman ito. Ngunit pagbukas niya ng pinto ng silid, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang kama ay walang laman. Maayos na ang pagkakalupi ng kumot. Ang mga prutas na dala niya kahapon ay naroon pa rin sa mesa. Hindi nagalaw. Wala si Liza, wala si Leo. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglibot sa silid, naghahanap ng anumang palatandaan. At doon, sa ibabaw ng unan kung saan nakahiga si Leo kanina, may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binuklat niya ito at binasa ang maikling sulat kamay. Salamat sa lahat. Pakiusap, huwag mo na kaming hanapin. Ang mga salita sa papel ay tila mga punyal na sumaksak sa dibdib ni Michael. Huwag mo na kaming hanapin. Isang pakiramdam ng galit at pagkabigo ang bumalot sa kanya. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos niyang buksan ang kanyang sarili para tumulong, ganito lang ang igaganti ni Liza. Ang umalis ng walang paalam. Nang hindi na nag-iisip, pinunit niya ang selyo ng brown envelope na hawak niya. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang pinakamahalagang linya sa report ng laboratorio. Probability of paternity, 99.99% subject. Ricardo de Villa, deceased via stored DNA sample. Subject.
Leo Santos, napahawak si Michael sa pader para suportahan ang kanyang sarili. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mga numero at salita ay sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Kinukumpirma ang katotohanang pilit niyang itinatanggi, ngunit alam na niyang totoo sa kaibuturan ng kanyang puso. Kapatid niya si Leo. Kapatid niya sa ama. Si Liza ay hindi nagsinungaling. Nagtago siya. At ang dahilan ng kanyang pagtatago ay mas malalim at mas madilim kaysa sa isang simpleng pagnanakaw. Sir? Isang boses ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang nurse. May problema po ba, Sir Michael? Sino ang huling pumasok dito? Tanong ni Michael. Ang boses ay garalgal at puno ng awtoridad. Sino ang dumalaw sa kanila? Tiningnan ng nurse ang logbook. Ang nanay niyo po, si Ma'am Victoria de Villa. Mga 2 oras na po ang nakalipas. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa gulugod ni Michael. Ang kanyang ina. Nang hindi na nagsasayang ng oras, tumakbo siya palabas ng ospital. Nagmaneho siya pa uwi na parang isang baliw. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang imahe ng kanyang ina na may dalang pera, ng kanyang ina na nagbabanta, ang imahe ng kanyang ama. Lahat ay naghalo-halo sa kanyang isipan. Pagdating niya sa mansyon, ipinarada niya ang sasakyan ng padabog. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang insulto sa kaguluhang nararamdaman niya. Ma! Sigaw niya. Ma'am! Walang sumasagot. Naglakad siya papunta sa sala. At doon, nakita niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang kapatid na si Christine ay nasa sahig. Sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Nanginginig ito ng walang tigil. Ang mga damit nito ay bahagyang gulanit at ang mga libro sa malapit na estante ay nagkalat sa sahig. Christine, anong nangyari? Lumuhod siya sa tabi nito. Si Mommy, humihikbing sabi ni Christine. Narinig niya akong kausap ang sarili ko tungkol kay Ate Liza. Anong ginawa niya? Sinampal niya ako, sabi ni Christine. Ang takot ay malinaw sa kanyang mga mata. Sinabi niya na baliw ako, na dapat akong ikulong, na ipapadala niya ako sa isang lugar na malayo kung hindi ako titigil. Habang sinusubukan ni Michael na pakalmahin ang kapatid, napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng kama ni Christine na bahagyang nakausli. Isang maliit, luma at kulay itim na notebook. Ang talaarawan nito. Dahil sa gulo, malamang ay nahulog ito mula sa pinagtataguan. Isang malakas na kutob ang nagsabi kay Michael na kunin ito. Christine, ano ito? Nang makita ni Christine ang talaarawan sa kamay ng kanyang kuya, mas lalo itong natakot. Huwag, kuya. Huwag mong babasahin yan. Itapon mo yan. Pero huli na. Ang kuryosidad ni Michael ay naging isang desperadong pangangailangan na malaman ang lahat. Binuklat niya ang talaarawan. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ng isang bata. Minsan ay maayos, minsan ay magulo. Puno ng mga naburang luha. Ang mga unang pahina ay ordinaryo, tungkol sa eskwela, tungkol sa mga kaibigan. Ngunit habang lumilipat siya sa mga pahina, ang tono ay nagbabago, nagiging mas madilim. Binasa niya ang isang entry. December 12. Birthday ko ngayon, pero hindi ako masaya. Pumasok si Daddy sa kwarto ko kagabi. Sabi niya, may regalo daw siya. Pero ang regalo niya ay masakit. Amoy alak siya. Sinabi niya sa akin na secret lang namin yon. Kung magsusumbong daw ako, magagalit si Mami sa akin. Napahinto sa pagbabasa si Michael. Hindi siya makahinga. Ang mga salita ay parang asido na tumutunaw sa kanyang mga mata. Ipinagpatuloy niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na. January 5, nakita ko si Daddy na pumasok sa kwarto ni Ate Liza. Pareho ng ginawa niya sa akin.
Narinig ko si Ate Liza na umiiyak ng mahina. Kinabukasan, nakita ko si Mommy nakausap si Ate Liza sa kusina. Hindi galit si Mommy, pero nakakatakot siya. Sinabi niya kay Ate Liza na kung may lalabas na salita mula sa bibig niya, sisirain niya ang buhay niya. Napapikit si Michael ng mariin. Ang katotohanan ay isang halimaw, mas masahol, mas karumaldumal kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang si Liza, pati ang sarili niyang kapatid. At ang kanyang ina. Alam niya ang lahat. Hindi siya isang biktima na nagtatakip sa kahihiyan ng asawa. Siya ay isang kasabwat, isang tagapag-alaga ng halimaw. Ang huling entry na binasa niya ang tuluyang dumurog sa kanyang kaluluwa. Ito ay isinulat. Ilang araw lang matapos paalisin si Liza. July 28, wala na si Ate Liza. Sabi ni Mommy, nagnakaw daw siya. Pero alam kong hindi totoo yon. Pinalaya siya ni Mommy dahil may nakita si Mommy. Isang araw, nakita niyang nagsusuka si Ate Liza sa banyo. Narinig ko silang nag-usap. Tinanong ni Mommy kung kanino. Hindi sumagot si Ate Liza. Alam ko ang iniisip ni Mommy, katulad ng iniisip ko. Ang binhi ni Daddy, itinanim niya sa aming dalawa. Binitawan ni Michael ang talaarawan na parang napapaso. Bumagsak ito sa sahig, nakabuklat sa huling pahinang kanyang binasa. Ang lahat ng galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nakakamanhid na sakit. Ang perpektong pamilya na kanyang kinalakihan ay isang malaking kasinungalingan. Ang amang kanyang iniidolo ay isang demonyo. Ang inang kanyang iginagalang ay isang halimaw na nagtatago sa likod ng mamahaling damit at perpektong ngiti. Siya, si Michael Devilla, ay anak ng mga halimaw. Niyakap niya ang kanyang kapatid na patuloy pa ring humihikbi. Shh, Christine! Tahan na. Nandito na si Kuya. Hindi kita pababayaan. Habang yakap niya si Christine, isang malamig at matigas na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na ito tungkol sa pagtulong lang. Hindi na ito tungkol sa awa. Ito ay tungkol sa hustisya. Hustisya para kay Liza. Hustisya para kay Leo. At higit sa lahat, hustisya para sa kapatid niyang ninakawan ng kamusmusan sa loob mismo ng kanilang pamamahay. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig at nagbabagang apoy. Narinig niya ang tunog ng sasakyan ng kanyang ina na paparating. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Michael, Christine, nasaan kayo? Ang boses ni Victoria ay masaya. Walang kamalay-malay sa bagyong sasalubong sa kanya. Pinulot ni Michael ang talaarawan mula sa sahig. Itinago niya ito sa likod niya. Pinunasan niya ang mga luha ni Christine. Manatili ka lang dito, bulong niya. Ako na ang haharap sa kanya. Tumayo siya. At sa bawat hakbang niya palabas ng kwarto, ang dating Michael Devilla, ang tagapagmana, ang mapagmahal na anak, ay namamatay. At isang bagong Michael ang isinisilang mula sa abo ng mga kasinungalingan. Isang Michael na handang sunugin ang buong paraiso para lang mailabas ang lahat ng demonyo na nagtatago sa loob nito. Nang bumaba si Michael mula sa hagdanan, ang talaarawan ay nakatago sa likod ng kanyang likuran. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara, ngunit sa loob, isang bagyo ng galit at pighati ang nagwawala. Naabutan niya si Victoria sa gitna ng malawak na sala. Inaayos ang mga bulaklak sa isang florera. Ngumiti ito nang makita siya. Michael, anak, nag-aalala ako sa'yo. Bigla ka nalang umalis sa ospital. Sabi nito. Ang boses ay malambing at puno ng pag-aalala ng isang ina. Ang pekeng pag-aalalang iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aapoy niyang galit. Tinaboy mo sila, sabi ni Michael. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Napatigil si Victoria. Sino ang tinutukoy mo?
Si Liza at si Leo. Pinuntahan mo sila. Tinakot mo sila. Itinuwid ni Victoria ang kanyang tindig. Ang maskara ng pagiging maamong ina ay unti-unting nalalaglag. Ginawa ko lang ang nararapat para protektahan ang pamilyang ito mula sa mga oportunistang katulad niya. Protektahan? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Michael. Inilabas niya ang talaarawan at ibinagsak ito sa mesang marmol sa kanilang pagitan. Ito ba ang proteksyon, Ma? Ang hayaan ng isang halimaw na sirain ang sarili mong anak sa loob mismo ng pamamahay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Victoria nang makita ang itim na notebook. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari. Napalitan ito ng purong sindak na agad ding naging isang nagyayelong galit. Saan mo nakuha yan? Hindi yan ang tanong, Ma. Ang tanong ay, paano mo nagawa? Paano mo nagawang talikuran si Christine? Paano mo nagawang pagtakpan ang lahat ng ginawa ni Dad? Wala kang alam! Sigaw ni Victoria. Ang boses ay biglang tumaas at tuminis. Ang kapatid mo ay may sakit sa pag-iisip. Matagal na. Gumagawa siya ng mga kwento. At ang babaeng yon, si Liza. Tinuruan niya si Christine na isipin ang mga yan para makakuha ng pera sa atin. Huwag mong idamay si Liza dito at lalong huwag mong sasabihing baliw ang kapatid ko. Pero yun ang totoo. Giit ni Victoria, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. At bilang ina niya, gagawin ko ang lahat para magamot siya. Kahit pa ang ibig sabihin yon ay ilayo siya sa mga masasamang impluensya. Katulad mo. Ang huling linya ay isang malinaw na banta. Isang deklarasyon ng giyera. Tumalikod si Michael, puno ng pagkasuklam. Hindi na niya kayang manatili sa iisang silid, kasama ang babae. Kailangan niyang puntahan si Christine. Kailangan niyang ilayo ito. Ngunit habang paakyat siya ng hagdan, narinig niya ang mahinang boses ng kanyang ina mula sa sala. May kausap ito sa telepono. Yes, Attorney Gonzales. Everything is proceeding as planned. The grand launch will be the perfect distraction. Opo, nakabook na ang flight niya the following day. Isang pribadong facility sa Switzerland. Yes, the diagnosis is sealed. Acute schizophrenia with paranoid delusions. Walang sino man ang pwedeng kumuwestiyon. This is for her own good. Napahawak si Michael sa barandilya. Ang kanyang mga buto ay tila nanlamig. Isang psychiatric facility sa ibang bansa. Isang pekeng diagnosis. Ito ang plano. Ang grand launch ng resort ay isang tabing para sa kanyang tunay na balak. Ang itapon si Christine at patahimikin ito habang buhay. Ang kanyang paghahanap ng hustisya ay naging isang karera laban sa oras. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto ni Christine. Ngunit pagdating niya roon, dalawang malaking lalaki na nakasuot ng barong ang humarang sa kanya. Ang mga bago at personal na bodyguard ni Victoria. Pasensya na, Sir Michael. Utos po ni Ma'am Victoria. Kailangan daw po munang magpahinga ni Ma'am Christine, sabi ng isa. Ang katawan ay parang pader. Umalis kayo sa daan ko, sigaw ni Michael. Ngunit hindi sila gumalaw. Napaatras si Michael. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip. Nakakulong siya sa sarili niyang bahay. Ang kanyang kapatid ay isang bihag. Habang gumagawa ng paraan para makalusot, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. David, i-cancel mo lahat ng meeting ko. Utos niya. Kailangan kong mahanap si Liza Santos at ang anak niya. Gamitin mo lahat ng resources natin. Check-in mo lahat ng bus terminals papuntang probinsya. Kumuha ka ng kopya ng lahat ng CCTV. Magtanong ka sa mga tao sa paligid ng tambakan. Bilisan mo. Nang ibaba niya ang tawag, isang matandang kasambahay ang lumapit sa kanya. Si Manang Celia, ang pinakamatagal na nilang utusan, ang nag-alaga sa kanila ni Christine mula pagkabata. Sir Michael, bulong nito, nanginginig ang mga kamay. May iniaabot ito sa kanya, isang luma
gasgas na cellphone. Kay Christine po ito. Ang luma niyang telepono. Itinago niya bago kunin ng mommy niyo ang bago niyang cellphone. Kinuha ito ni Michael. Tiningnan niya si Manang Celia. Nakita niya ang takot at pagkampi sa mga mata nito. Tumango siya bilang pasasalamat. Pumasok siya sa kanyang library, ang nag-iisang lugar sa bahay na may lock mula sa loob. Umupo siya sa kanyang mesa at binuksan ang lumang telepono. Halos wala itong laman, maliban sa ilang lumang laro at mga text message. Pero sa gallery, sa ilalim ng audio files, may isang recording. Ang pangalan ng file, "Ayoko na po." Nanginginig ang daliri ni Michael habang pinipindot ang play. Sa una, ingay lang, isang pag-aaway. Ang boses ni Victoria, galit at nanunumbat. At pagkatapos, ang boses ni Christine, puno ng takot at pagmamakaawa, na tila na record ng palihim. Inapakiusap, "Tama na po." Isang tunog ng malakas na sampalang sumunod. "Wala kang karapatang magsalita," bulyaw ng boses ni Victoria sa recording. "Ako ang ina mo. Ako ang masusunod. Kung sinabi kong wala kang nakita, wala kang nakita. Kung sinabi kong wala kang narinig, wala kang narinig. Naiintindihan mo ba? Ang dumi ng ama mo ay mananatiling nakatago habang buhay." Pero si Ate Liza, buntis siya, ina. At problema ba natin yon? Isang pagkakamali lang yon. Isang dumi na kailangang linisin. At ikaw, may diin sa bawat salita ni Victoria. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali sa lahat. Sana hindi ka na lang nabuhay. Natapos ang recording. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa mga salitang kanyang narinig. Binitawan ni Michael ang cellphone. Sumandal siya sa kanyang upuan, hindi makahinga, na parang sinuntok siya sa sikmura. Ang huling pangungusap, sana hindi ka na lang nabuhay. Isang ina, sasabihin iyon sa sarili niyang anak. Ngayon, naintindihan na niya ang lalim ng sira sa pagkatao ng kanyang ina. Hindi lang ito pagtatakip sa krimen. Ito ay purong kasamaan na nababalot sa seda at pabango. Ang kanyang determinasyon ay naging isang matigas na bakal. Hawak na niya ang pruweba, ang talaarawan, ang DNA result, at ngayon, ang recording. Ngunit kulang pa. Kailangan niya ng testimonya. Kailangan niya si Liza. Si Liza ang buhay na patunay sa lahat ng kasalanan ng kanyang ama. Si Liza ang susi para mailigtas si Christine. Muling dinampot ni Michael ang kanyang sariling telepono. Nag-type siya ng isang mensahe. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at desidido. Ipinadala niya ito sa luma at halos walang load na numero ni Liza. Nagbabaka sakaling makakarating ito. Isang desperadong pagsubok. Habang hinihintay niya ang kahit anong sagot, tumingin siya sa bintana ng library. Tanaw mula roon ang malawak na hardin ng mansyon. Isang perpektong tanawin na nagtatago ng napakaraming kabulukan. Ang karera ay nagsimula na. At sa larong ito, hindi na lang reputasyon ang nakataya, kundi ang buhay at kaluluwa ng dalawang babaeng sinira ng kanyang pamilya. Ang ingay ng bus terminal ay isang magulong symphony ng mga sigaw ng tinder, iyak ng mga sanggol, at ang dagundong ng mga makina ng bus. Para kay Liza, ang bawat tunog ay parang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido, nagpapalala sa sakit ng kanyang puso. Nakahawak siya ng mahigpit sa kamay ni Leo habang naglalakad sila sa siksikan. Si Leo, na medyo magaling na pero mahina pa rin, ay namamangha sa lahat ng kanyang nakikita. "Inay, ang daming bus," sabi nito. Ang mga mata ay bilog sa pagkamangha. "Saan po tayo sasakay?" Pilit nang ngumiti si Liza. "Doon, anak. Sa bus na papuntang Bicol. Doon muna tayo titira sa malayong kamag-anak ni inay." Isang kasinungalingan. Wala silang kamag-anak sa Bicol. Wala silang pupuntahan. Ang tanging plano niya ay lumayo.
maging isang tuldok sa mapa, isang pangalan na hindi na mahahanap ng mga Devilla. Nakahanap sila ng isang bakanteng upuan sa isang sulok ng waiting area. Inilapag ni Liza ang kanilang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng kanilang ari-arian sa mundo. Ilang pirasong damit at ang sobre ng pera mula kay Victoria. Ang perang iyon ay parang apoy sa kanyang bag, isang paalala ng kanyang pagkatalo, isang paalala ng presyo ng kanyang katahimikan. Habang naghihintay, napatingin siya sa isang maliit na telebisyon na nakasabit sa pader ng terminal. Isang entertainment news program ang palabas at bigla, ang mukha ni Michael Devilla ang lumitaw sa screen. Nakatayo ito sa construction site ng Devilla Paradise, nakasuot ng hard hat at isang mamahaling business suit. Sa tabi niya, nakangiti ang kanyang ina, si Victoria, maganda at elegante sa kanyang puting damit. Ang perpektong mag-ina, ang perpektong pamilya. Ang grand launch ng Devilla Paradise ay inaasahang magiging event of the year, masayang sabi ng reporters sa TV. Pinangungunahan ng brilliant CEO na si Michael Devilla. Ang proyektong ito ay inaasahang maglalagay sa Pilipinas sa mapa ng luxury tourism sa buong mundo. Pinapanood ni Liza ang interview. Si Michael ay magaling magsalita, puno ng kumpiyansa. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa pangarap, sa pag-unlad, sa legasya, at sa bawat salita niya, lalong nadudurog ang puso ni Liza. Ito ang mundo niya. Ang mundo ng mga Devilla, isang mundo ng mga kamera, ng mga press conference, ng bilyon-bilyong piso. At ano ang mundo niya? Isang maruming terminal ng isang tiket papunta sa kawalan. Ang maliit na pag-asa na naramdaman niya sa ospital ay tuluyan ng namatay. Siya ay isang pagkakamali lang sa perpektong buhay ni Michael. Isang problema na kailangang ayusin at naayos na ito ng kanyang ina. Babalik si Michael sa kanyang paraiso at siya at si Leo ay babalik sa kanilang impyerno. Ganoon lang kasimple. Inay, babalik po ba si Kuya Michael? Ang tanong ni Leo ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang bata, sa kanyang kamusmusan, ay nakahanap ng isang kaibigan, isang tagapagtanggol sa katauhan ni Michael. Paano niya sasabihin sa kanyang anak na ang lalaking iyon ay bahagi ng mundong nagdulot sa kanila ng labis na sakit? Hinaplos ni Liza ang buhok ng kanyang anak. Hindi na anak, may sarili siyang buhay. Pero sabi niya, bibisitahin niya ako. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Liza. Minsan, ang mga tao ay may mga sinasabi na hindi nila kayang tuparin. Announcing the departure of bus number 703, bound for Naga, Bicol. All passengers, please proceed to Bay 5. Ang boses mula sa speaker ay hudyat na ng kanilang pag-alis. Tumayo si Liza. Hinila ng marahan si Leo. Tara na anak, aalis na ang bus natin. Habang naglalakad sila papunta sa bus, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ito na ang katapusan, ang pagsuko. Nang biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa kanyang bulsa, isang text message. Binuksan niya ito nang walang gana. Iniisip na isa lang itong promo message mula sa network provider. Ngunit ang mga salitang nabasa niya ay nagpatigil sa kanyang paglalakad. Nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Mula sa isang hindi kilalang numero, "Huwag kang umalis. Tulungan mo ako, iligtas si Christine." Michael ang Devilla Paradise ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng gabi. Ang mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas ay naroroon, nakasuot ng kanilang mga pinakamamahaling damit, umiinom ng champagne, at pinupuri ang henyo sa likod ng lahat ng ito. Nakatayo si Michael Devilla sa likod ng entablado, nakatingin sa dagat ng mga pekeng ngiti at naririnig ang bulungan ng mga papuri. Ang suit na suot niya ay parang isang costume, isang balatkayo para sa lalaking naghahanda para sa isang giikyera. Sa kanyang bulsa, ang isang maliit na USB drive
ay parang isang mabigat na bato. At sa kanyang isipan, ang reply ni Liza sa kanyang text ay umuulit-ulit. Nasaan ka? Nakipagkita siya kay Liza at Leo sa isang tagong lugar kaninang hapon. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang talaarawan, ang recording, ang plano ni Victoria na ipatapon si Christine. Sa bawat salita, nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Liza mula sa takot, patungo sa awa para kay Christine at sa huli, sa isang tahimik ngunit matatag na determinasyon. Hindi na siya ang biktimang handang tumakbo. Anong kailangan mong gawin ko? Tanong ni Liza. Manatili ka lang sa isang ligtas na lugar kasama si Leo at magtiwala ka sa akin, sagot ni Michael. Ngayon, ang tiwalang yon ay susubukin. And now, let us all welcome the man of the hour, the visionary behind this paradise, CEO Michael Davila. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Huminga ng malalim si Michael. Itinaas niya ang kanyang tingin at nakita niya ang kanyang ina sa front row, nakangiti ng buong pagmamalaki. Sa tabi nito, si Christine, nakayuko, ang muka ay blanko at tila wala sa sarili. Alam ni Michael na malamang ay pinainom ito ng pampakalma. Umakyat siya sa entablado, lumapit sa podium. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Ang katahimikan ay nakakabingi habang naghihintay ang lahat sa kanyang talumpati. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong venue. Welcome to the Villa Paradise. Nagpalakpakan muli ang mga tao. Ang nangiti sa mukha ni Victoria ay lalong lumapad. Tonight, we are celebrating a dream, patuloy ni Michael. Isang pangarap na magtayo ng isang paraiso sa mundong ito. Pero sa aming pagtatayo ng paraisong ito, natuklasan namin na may mga sikretong nakabaon sa ilalim ng lupa. Mga sikretong mas madilim pa kaysa sa pinakamalalim na gabi. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang ngiti ni Victoria ay nagsimulang maglaho, napalitan ng pagkalito. Ang bawat pamilya ay may mga sikreto. Sabi ni Michael, ang kanyang mga mata ay nakatutok ngayon ng diretso sa kanyang ina. At ang pamilya Davila ay hindi iba. Ngayong gabi, nais kong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga sikretong iyon. Isinaksak niya ang USB sa laptop na nasa podium. Ang malaking LED screen sa likod niya na kanina lang ay nagpapakita ng mga magagandang tanawin ng resort ay biglang naging itim. Ang una, sabi ni Michael, at sa screen ay lumabas ang kopya ng DNA test result, ay si Leo Santos, ang aking nakababatang kapatid. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa audience. Lahat ng mga mata ay napunta kay Victoria na ngayon ay maputlang-maputla na parang nakakita ng multo. Ang kanyang ina, si Liza Santos, ay isang babaeng pinagmalupitan ng aking ama, si Don Ricardo Davila. Patuloy ni Michael. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Pero hindi lang yon ang krimen na itinago ng mga pader ng aming tahanan, sabi ni Michael. At ang sumunod na lumabas sa screen ay ang mga pahina ng talaarawan ni Christine, ang sulat kamay ng isang bata na nagkukwento ng kanyang impyerno. Sa front row, napahawak si Christine sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Ang sarili kong kapatid, sabi ni Michael, ang kanyang boses ay nagsimulang mabasag, ay biktima rin. At ang taong dapat na nagprotekta sa kanya, ang ina namin, ang siyang naging tagapagkubli sa lahat ng ito. Itigil mo yan! Isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Si Victoria, nakatayo na ito, nanginginig sa galit. Sinungaling! Baliw ang anak kong yan. At ikaw, Michael, isa kang traidor. Wala kang utang na loob. Hindi pinansin ni Michael ang kanyang mga sigaw. At para sa huling ebidensya, sabi niya, at pinindot niya ang play. Ang boses ni Christine, puno ng pagmamakaawa, at ang malupit na boses ni Victoria
ay umaling-awngaw sa buong paraiso. Ina, pakiusap. Tama na po. Ang tunog ng sampal. Sana hindi ka na lang nabuhay. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Ang mga champagne glass ay nanatiling nakabitin sa ere. Ang mga ngiti ay naglaho. Ang lahat ng nakikita nila ngayon ay ang hubad na katotohanan. Sa katahimikang iyon, 2 pulis na nakauniforme na kanina pa tahimik na nakapwesto sa gilid ang nagsimulang maglakad papunta kay Victoria. Doon na tuluyang nawala sa sarili si Victoria. Huwag kayong lalapit sa akin. Hindi niyo ako kilala. Ako si Victoria de Villa. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga pagwawala ay walang nagawa. Habang isinusaut sa kanya ang posas, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy na nakatingin kay Michael. Sinira mo ang pamilyang ito. Sinira mo ang lahat. Sigaw niya habang kinakaladkad siya palayo. Tinitigan lang siya ni Michael. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ngunit sa loob, ang kanyang puso ay durog. Hindi ma! Bulong niya sa sarili. Matagal nang sira. Inilabas ko lang ang katotohanan. Nang mawala na si Victoria, naghari ang kaguluhan. Ngunit hindi ito pinansin ni Michael. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa gitna ng mga nagkakagulong tao. At doon, sa may likuran, malapit sa isang puno ng niyog, nakita niya ito. Si Liza. Nakatayo siya roon, yakap-yakap si Leo. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Ngunit ang mga luha ay hindi na luha ng takot o sakit. Ito ay luha ng kalayaan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa gitna ng nasirang paraiso, sa gitna ng gulo, nakahanap sila ng katahimikan sa isa't isa. 1,000 salita ang sinabi ng kanilang mga tingin. Salamat, patawad, pag-asa. Ang laban ay tapos na, ngunit ang paghilom, ngayon pa lang magsisimula. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating makulay na mga karatula ng De Villa Paradise ay wala na. Ang ingay ng construction ay napalitan ng tahimik na ihip ng hangin mula sa dagat. Ang proyektong minsan ay simbolo ng ambisyon ni Michael ay ngayon ay isang paalala ng isang buhay na kanyang tinalikuran. Nakatayo siya sa burol, sa parehong lugar kung saan una niyang natanaw si Liza sa tambakan. Pero ngayon, ang nasa ibaba ay hindi na isang bundok ng basura. Ang tambakan ay unti-unti nang nililinis, ang lupa ay pinapatag. Isang press conference ang idinaos kaninang umaga. Dito, opisyal na inanuunsyo ni Michael na ang buong lupain ay hindi na gagawing resort. Mula sa abo ng mga kasinungalingan, sabi niya sa harap ng mga kamera, itatayo natin ang isang lugar ng pag-asa. Ang lupang ito ay magiging tahanan ng Lyra Sanctuary. Lyra. Isang pangalan na binuo niya mula sa mga letra ng Liza at Ricardo. Isang simbolo ng pagbabago na ang isang bagay na nagsimula sa kadiliman ay maaaring magbunga ng liwanag. Ang santuwaryo ay magiging isang pundasyon, isang ligtas na tahanan at sentro ng rehabilitasyon para sa mga biktima ng pang-aabuso. Ito ang kanyang magiging bagong legasiya, ang kanyang paraan ng pagbabayad puri. Pagkatapos ng press conference, dumiretso siya sa isang tahimik na therapy center. Doon, sa isang maliit at pribadong hardin, nakita niya si Christine. Nakaupo ito sa isang bench nagbabasa ng libro. Kuya, sabi nito, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na 6 na buwan niyang pinakahihintay. Kamusta ka? Tanong ni Michael. Umupo sa tabi nito. Okay lang, sagot ni Christine. Sinabi ng therapist ko na ang pagsasabi ng totoo ay parang pagbunot ng isang malalim na tinik. Masakit sa una, pero pagkatapos, doon ka palang talaga makakahinga. Tumingin ito sa kanya. Salamat kuya. Niligtas mo ako. Niligtas natin ang isa't isa, sabi ni Michael. Ang kanilang ina, si Victoria, ay nahatulan na. Habang buhay na pagkabilanggo para sa complicity
to abuse at obstruction of justice. Hindi niya ito dinalaw. Hindi pa siya handa. Marahil, hindi na magiging handa kailanman. Nakatayo si Liza sa harap ng salamin sa maliit, ngunit malinis na apartment na tinutuluyan nila. Ito ay isa sa mga condo unit na pag-aari ng kumpanya ni Michael. Malayo sa mansyon, malayo sa tambakan. Ang babae sa salamin ay hindi na ang babaeng payat at takot na nakita ni Michael 6 na buwan na ang nakalipas. May laman na ang kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata ay hindi na laging nakayuko. Mayroon ng ningning ng pag-asa. Binabasa niya ang isang sulat. Galing ito sa isa sa mga unang babaeng natulungan ng bagong tatag na Lyra Sanctuary. Ate Liza, salamat sa'yo. Dahil sa tapang mo, nagkaroon din ako ng lakas ng loob na magsalita. Hindi na ako natatakot. Napangiti si Liza. Hindi na siya isang biktima. Isa na siyang simbolo. Ang kanyang sakit ay naging lakas. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa iba. Inay, handa na po ako. Lumabas si Leo mula sa kanyang kwarto. Suot ang kanyang uniforme sa eskwela. Malusog na ito, masigla, at laging nakangiti. Ang mga anino ng kanyang sakit ay tuluyan ng naglaho. Ang gwapo naman ng anak ko, sabi ni Liza. Inaayos ang kwelyo ng polo ni Leo. Susunduin po ba tayo ni Kuya Michael? Oo, anak. Papunta na siya. Nang hapon na yon, matapos ihatid si Leo sa eskwela, dinala ni Michael si Liza sa burol kung saan matatanaw ang lupain ng dating resort. Magkatabi silang nakatayo, pinapanood ang paglubog ng araw. Lyra, sabi ni Liza, maganda ang pangalan. Naisip ko ito ay paraan para bigyan ng bagong kahulugan ang mga pangalan ninyo. Ninyong dalawa, sabi ni Michael. Tahimik sila ng ilang sandali. Walang awkwardness. Isang komportableng katahimikan sa pagitan ng dalawang kaluluwang maraming pinagdaanan. Michael, basag ni Liza sa katahimikan. Salamat. Tumingin si Michael sa kanya. Ang hangin ay nililipad ang ilang hibla ng kanyang buhok. Sa liwanag ng papalubog na araw, nakita niya hindi lang ang babaeng kanyang tinulungan, kundi ang babaeng nagligtas din sa kanya mula sa isang buhay ng kasinungalingan. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Liza, sabi niya. Binuksan mo ang mga mata ko. Dahan-dahan, iniabot ni Michael ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Liza ng isang segundo, pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa palad nito. Magkahawak kamay silang dalawa. Ang dating amo at ang dating katulong, ang bilyonaryo at ang babae mula sa tambakan. Ngayon, sila ay 2 tao na lang. 2 taong nasaktan, 2 taong natuto, 2 taong nagsisimulang magmahal habang pinapanood nila ang araw na tuluyang lumubog sa abot-tanaw. Alam nilang hindi ito isang fairy tale na pagtatapos. Marami pang sugat na kailangang maghilom. Marami pang tiwalang kailangang buuin. Ngunit habang nakatayo sila roon, sa lupang minsan ay tatayuan ng isang pekeng paraiso, alam nila na mayroon silang isang bagay na mas totoo at mas matatag. Ang simula ng isang tunay na santuaryo na itinayo hindi sa semento at bakal, kundi sa katotohanan, pag-asa, bamba at isang pag-ibig na dahan-dahang nabubuo.